Welcome to the Little House Podcast. Hey yo, what is up you guys and welcome back to the Needle House Podcast. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. O nga pala, no, sa mga returning subscribers na medyo matagal nang hindi nakapanood, I'm turning this channel into a podcast. Sana okay lang. Huwag kayo unsubscribe, no? At para naman sa mga bagong nanonood, please do subscribe kung di pa kayo nakasubscribe and hit the bell icon para nanonotify kayo tuwing may bago tayong video, okay? Yan, so simulan na natin, no? Pasensya na kayo, no? Wala pa kasi akong boom arm, so nahawakan ko lang yung mic natin. And pagpasensyaan nyo rin kung hindi pa ganun kaganda or hindi pa ganun kalinis yung audio. No, I'm trying to experiment pa sa audio. Kung napapansin nyo, in the past few videos, I've been using a different mic. But I got this new mic, so this will be what I'm gonna be using moving forward. Sana magustuhan niyo yung audio. Hindi ko alam kung dinig yung background noise kasi umuulan ngayon. Hopefully hindi. Dito sa monitor ko, hindi ko naman siya nadidinig. At sana hindi kasi para gumanda yung audio natin, no? Ayun. Pasensya na rin kung medyo maraming plosives para sa mga audiophile dyan. Kasi wala pa akong pop filter, no? Pero hopefully hindi kayo mainas. Ayun. So anyways, ano nga bang pag-uusapan natin? Ito, maganda tong usapan na to, no? Previous video, we talked about ano nga bang mangyayari sa tattoo kapag tumanda ka na. Yun, alam mo yun, the usual shit that people are asking sa ating mga taong maraming tattoo or mga may tattoo. But ngayon, pag-usapan natin yung mga madalas na sinasabi ng mga tao, no? Misconception ba, no? Alam ko, nagawa ko na to ng video but hindi kasi siya masyadong the video didn't really did well. So feeling ko maraming hindi nakapanood kasi ang dami pa rin nagtatanong sa mga comment section. So debunk natin yung mga myth, mga kasabihan o mga kung ano-ano pa man na talagang na itatanong o nasasabi ng mga tao, no? Yun. Eto, so start na tayo. Wait lang. Yun, nahilang kasi ako eh. May naka-on yung ano natin eh, yung subtitle. Ayun, anyways, yun, unang tanong o pinaka madalas na tinatanong is kasabwat, kapag ba nagpatattoo ka, hindi ka na makakapag-donate ng dugo. Guys, matagal na tong nasabi, nasa makabagong panahon na tayo, 2024 na, magta-2025 na. Ako, nakapag-donate ako ng dugo. Okay? Pwede pa rin tayo mag-donate ng dugo kapag nagpatattoo tayo. Yung tinta, hindi naman siya napupunta sa dugo. Hindi siya sumasama sa bloodstream natin. Kasi kung ganun, baka patay na tayo. Ayun. Pero, but of course, there are limitations, no? Or mga conditions as well, no? Na dapat at least 1 year na yung last time na nagpatattoo ka. Hindi lang naman siya sa tattoo, pati sa body piercings or anything body modification, operation. At least 1 year na para safe, no? Hindi yun kasi dahil sa tattoo, but because of the procedure, no, na ginagawa. So hindi lang siya sa tattoo, no? Doon siguro feeling ko doon nanggaling yung misconception eh. But yeah, you can still donate blood kapag may tattoo ka or kahit may tattoo ka. Ano pa? Hindi ka makapag-ibang bansa kapag meron kang tattoo. Well, guys, di ko alam kung bakit hanggang ngayon may mga nagsasabi pa rin yan o may nagtatanong pa rin yan. Kasi guys, ang daming ang dami ng Pilipino sa ibang bansa na merong tattoo. Although merong mga bansa no na mahihirapan ka humanap ng trabaho, but it doesn't mean na hindi ka makakapunta ron, no? At hindi ko alam kung bakit standards pa rin na parang
unlad ka lang kapag nakapag-ibang bansa ka or whatever. Bakit yun yung inaalala nila? Di ba? Parang, ano ba? Yun lang ba yung batayan ng success sa Pilipinas, yung makapag-ibang bansa ka? Pero ayun, guys, matagal na yan. Matagal nang na-debunk yan, no? Talaga nakapag-ibang bansa naman tayo kahit meron tayong tattoo. Yan. Ano pa? Pero ayun, may video nga pala ako about dyan, no? Kasi merong mga bansa na hindi talaga sila or hindi pa nila talaga tanggap yung tattoo. Yun, may video ko dyan, panoorin nyo na lang yun, yung about sa ganun. Kasi, of course, there are Japan, Korea, Middle East, may mga bansa na ganun, pero it doesn't mean na hindi ka makakapunta ron. No? Hindi lang talaga sila ganun ka-open sa tattoo. Yan. Ano pa? Hindi ka makakahanap ng magandang trabaho kapag meron kang tattoo. Well, ako, hindi ko naman sinasabing sobrang ganda ng trabaho or whatever, but I have a decent paying job. Maayos yung trabaho ko, kumikita ko. Hindi naman ako tagutom or ano. Pero may trabaho ako. And mind you guys, I have a tattoo. I have tattoos sa mukha, no? Medyo nainitan ako. Harap nga natin dito yung ventilador. Ayan, sorry. Hindi ko alam kung madidinig to sa mic. But sabi ko nga, I'm still trying to mix, experiment on audio. Pero sana hindi siya ganong dinig sa mic. No? Narap ko lang, medyo nainitan kasi ako. Ayan. Ano ba? Eto. Isa sa pinakamadalas, no? Na parang myth or misconception about tattoo is that kapag meron kang tattoo, ano siya, sasama na siya sa dugo mo, no? Na parang yung dugo mo mag-iiba na yung kulay. Hindi ko alam to kung bakit ang dami nagsasabi nito. Parang most of this naman kasi mga matatanda, no? Pero eto, hindi totoo to, guys, na kapag meron kang tattoo, yung dugo mo lalapot or whatever, iiba yung kulay. Hindi po totoo yun. Kasi ang daming nagsasabi yan ng mga matatanda, no? Kapag nagpa-tattoo ka, yung dugo mo magiging mas malapot, magiging or mag-iiba yung kulay. Alam mo yun, hindi naman mag-iibang kulay na parang colorful, but it will be darker daw, sabi nila. Yan. Tapos mas prone ka daw sa pagbabara ng puso o pagka-stroke or heart attack. Yun, isa yan sa mga misconception, no? Hindi po totoo yun kasi hindi naman sa ugat inilalagay yung tinta. Sa balat lang, no? And there are layers of skin at hindi siya lalagpas doon. Actually, nasa gitna lang siya kasi pag lumagpas yun, di ba, katulad nga nung na-explain ko sa dating video, nagkakaroon siya ng parang kumakalat yung tinta sa loob. Hindi maganda hindi malinis yung linya. Ayun. Anyways, that's another video. Pero, ganun, hindi talaga siya umaabot sa pinakaloob-loob, nasa balat lang siya. No, so hindi po siya umaabot sa dugo, sa ugat, sa puso o sa utak. No, hindi po totoo 'yun. So isa 'yan sa mga misconception, no, na actually parang karamihan dito lang din sa Pilipinas 'yan eh. at feeling ko sa ibang bansa hindi naman siya issue, ganun. Ayun. Ano pa, ito last na. Isa sa mga pinaka madalas na misconception is lahat daw ng tattoo kapag naluma is magiging kulay green. Yun. This is, feeling ko, based naman to sa mga nakita kasi ng matatanda or na-experience nila, no? Na yung mga nagpa-tattoo nung araw pa, no? Yung mga tattoo nila is pagtanda nila naging kulay green, yung black naging green, kahit yung mga ibang kulay naging green pa din, no? The newer inks that we have right now, it doesn't do that, no? I have tattoos here na mga
Ayan, mga almost 2 decades na. It still looks good. The black is still black, red is still red, 'di ba? Although nagkakaroon ng mga mas naglalight yung kulay, mas kumukonti or mas hindi na siya ganun ka-vibrant katulad ng dati, pero it doesn't turn green. Yun. Ang dalas kasi yan, no, parang doon daw parang pagtanda mo kahit anong design yan magiging green din lahat yan. Hindi po totoo yun, no? Siguro yung mga lumang tinta na ginagamit dati, pero yung mga tinta ngayon hindi na po. Hindi na ganun yung nangyayari. Ayun, maraming actually ang daming misconception, myth na umiikot around tattoos. Kung gagawa natin ng video yan, siguro hahaba ng sobra tong video na to. I'll stick with those first couple of myth or kasabihan, no? Kasi right now I just wanna create a video, no, para ma-test yung audio, yung mic, kaya gawa ng mga video para ma-perfect natin yung audio, kasi gusto ko rin to i-upload sa Spotify, no, para maganda yung audio kapag in-upload natin sa Spotify, kasi sa Spotify syempre it's revolving around music audio. So kung pangit yung audio natin, hindi baka walang manood or walang makinig sa atin sa Spotify. Yun. Anyways, isa pang naisip ko is I wanna try to do a live video. Yung mga questions, doon natin lahat sagutin. Kasi ang napapansin ko, ang dami na naman. Bumabaha na naman tayo ng mga questions sa comment section. At hindi ko nga talaga siya masagot. At isa sa napansin ko, kaya ako talaga ginawa tong video na to, kasi ang daming tatanong or nagko-comment about sa mga misconception about tattoos. Kaya, ayun, naisipan kong gawin siya ng video. Yun lang. Again, guys, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and click the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. Yung mga upload sa Spotify, nagka-problema ako sa Spotify kaya hindi ako makapag-upload doon ng videos at ng mga audios, no. Hindi ko ma-regain yung account ko. Ang masakit, ando na yung title nung podcast, so I'm not sure if I'm gonna change the title of the podcast o pag-aralan ko pa, papatulong ako sa iba kung paano makuha yung channel ko doon sa Spotify para sa podcast natin. But once maayos yun, upload na ako doon. At medyo dumadami na rin kasi yung nakikinig doon. No, hindi ka na karami, pero nagkakaroon na. At ayun, again, guys, pasensya na kayo kung hindi ako naging sobrang consistent sa pag-upload. But right now, I'm gonna be more consistent. Okay? Yun lang. Peace out. Welcome to the Nicolaus Podcast.